Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Isang mablung evening sa inyong lahat. Kasi blue kaming dalawa. Pareho. Mablung Pero- evening, ha? pero iba Mablung yung pagka-blue na Ay, sa'yo, syempre, sa ah. akin, ang tawag sa akin ay... Kabog ako Anong dyan. tawag dito sa blue ito, friend? Ay, Ateneo Blue. Ateneo. Oo, pero Ay! nasa UP ako. Kaya nga, ay. Oo, naka-blue ka rin, pero sa'yo medyo maputlang blue. Walang Parang Mexican ang itsura. walang umaangkin Mexican. na kulay nito. Walang Walang umaangkin na school Okay, dito. sige. Ito nga, Ateneo Blue nga ito. Sige. Anyway, Ay, nako, ano naman kaya? delikado ka dito sa teritoryo na to. Mag-iingat ka pag maglakad Ang ka sa tawag labas, natin dyan, oh. peace and love. Okay? So anyway, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po peace and love ang isinishare natin sa bawat isa. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, para syempre sa ating Abogado de Campanilla program. Ang kasama natin ngayong gabi, walang iba kundi si Abogada de Campanilla, Attorney PG Galang. Ay, hello po sa lahat ng mga nanonood sa amin ngayon, sa Facebook Live, sa YouTube, at saka sa, yun lang. Oo nga. Diba? Alam mo, sa tingin ko yung magiging kaso na natin ngayon, yung mga bluer than blue. Mga Ay. May mga Kanta love, yun na. love, love. Oo. Alala ko yung isang episode natin. Puro love, di ba? Oo. nga. O, Well, ngayon actually, kaya? di ba, yun naman talaga actually yung mga, minsan, ang pinaproblema ng mga tao. Oo, na nagiging legal eh. Either pera or pag-ibig. Oo, nung nagkakasundo, ang saya-saya, no? Walang issue. forever. Bitter Love. tayo lahat. Ay. Naku, shit. Wala ka. Tita Jo yan eh, si Tita Jo. Hindi. Jo Tobia. Hindi. Si Asa Tita si Tita Jo? Jo. Waging-wagi yun. Ay, waging-wagi sa pag-ibig. Yun, haba na her. Haba na her. Haba na her. Ay, dapat talaga makakausap ulit si Tita Jo sa kanyang haba You ng should her. all get tips from Tita Jo. Love guru. Yes, love guru. Walang sinabi. Walang sinabi yung... Lagot tayo kay Lagot Tita tayo Jo. kay Tita Buti na lang Jo. niya naririnig. Nasaan ba siya? Wala. Nandyan lang siya tatabi-tabi. Wala ka mamaya. Siyempre, isa po siya sa board dito sa ating Yes, TVUP. oo, nako. Kaya, maghunos dili tayo, baka hindi tayo makasweldo. I know. Sabi ko, hindi bali ng lahat sa gasaan natin. Hindi, si sweldo tayo. Wag lang si Tita G. Oh, no. At si Direk. Hindi, kay Tita Jo, si sweldo tayo dahil always in a good mood. Ayan. Kasi Sige, ano bang number natin? For Globe, it's 0954. Natawa tuloy ako, 310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Mag-text kayo sa inyong mga love life problems. Love Wala, life talaga. sana O hindi, wala. ito negosyo. Maganda ito, akin negosyo. Ay, ikaw na lang sumagot nito. Okay, negosyo. maganda Ikaw ito, ang business-minded sa atin eh. Si Carla, pero hindi siya Chinese. Ay, hindi. Malay mo naman. Pero ano, alias. negosyo yan, negosyo. Okay, 29 years old in Quezon City. Good day, attorney. I am a franchise... Ay, mayaman. Oo nga, mahal ng mga food brand. I am a franchisee of a food brand. A new store opened about 190 meters from my location. During a meeting with management, they agreed that the nearby store would not use Grab or... Ano daw? Ay, Ano daw? nasabi. Tapos na eh. Nabanggit ko na, friend. Ulitin natin. Ulitin natin. Sige. That the nearby store would not use put. Okay. Or any delivery aggregator. Okay. And a letter confirming that this was signed. Now, the nearby store has started using an app. Okay? Pero regardless kasi, I'm sure, yung delivery app yung kanyang ayaw paggamit dun sa store. Alam mo kung bakit? Kasi ngayon sa mga stores, 30 to 40% of their sales Delivery. Correct. Despite the signed letter. So in short, parang feeling niya, parang nagoyo ata ako dito Ang question niya is a signed letter like this legally binding even if it's not part of the main franchise agreement? If management later allows the store to use a delivery app, can this be considered a breach of agreement or bad faith? What is the best legal step? Demand letter, mediation, or any other action?
Dami Ulitin ng natin, tanong. ulitin Dami ng natin. tanong, okay. Kasi, alam mo, kaka-interview ko lang ng franchise corporation. So, medyo alam ko yan. Ikaw na Sige, lang ang go. sumagot nito. Una, is a signed letter like this legally binding? Yes. Yan, legally binding ba yun? Oo naman. Kasi even though it's not part of the main franchise agreement, as long as it's signed by all parties, you can consider it like a Or the authorized person who and would... as long as it's clear that that letter forms part of the main Yan. agreement. Okay. I have a question. Yes. Di ba sa franchise agreement, nakasulat na doon, kasi sa malaking fast food chain, nakasulat na Oo, yan. alam ko. Ilang meters Yes, ang layo bawal. dapat. Kasi eh. nga parang hindi maglamunan yung mga... Correct. oo. Oh. At naka-specify din supposedly doon kung hanggang saan lang yung saklaw na pwede niyang bentahan. Lagi ko Oo. nababasa mga 6 kilometers. Mga yung ganyan, May oo. radius, kumbaga, na which is actually fair kasi nga, kaya ako kumukuha ng franchise at dahil gusto mong kumita, tapos kung that same store Product, oo. will be available elsewhere na mababawasan yung Alam ticket. ko na. Alam ko na. Mahahati yung market mo, Alam diba? ko na, attorney, kung ano nangyari dito. Kasi siguro, itong franchise agreement na ito, medyo matagal na. Yung mismong agreement, yung mismong form. Yeah, kaya kailangan Baka nila- siguro, hindi pa updated Oo. sa now na merong mga- dynamics ng negosyo. Yes. Hindi na isulat. Yung, Di ba? oo. Hindi na isulat. So, malamang, yun yung naging problem nila. Oo, okay. So, for example, mukhang ang nangyari, mukhang sila yung original na franchise owner, no? Nung meron silang franchise, nagkaroon ng bago. Ang lapit, 100 something meters. Lapit yun, Tapos, ang pakiusap lang nila is Huwag niyong gamitin yung delivery app kasi malulugi kami dyan. bakit hindi lang sila mag-delivery app na rin sila? Hindi, ako kasi, Oo, supposedly, sa negosyo factor. Nga, sige, ikaw mag-explain sa negosyo pasensya na factor po. niyan, Dapat kasi, kung itong negosyo mo at may delivery app ka, kung may delivery ka, parang sa malalaking food chains yan. Kung ilang radius ang pwede mong servisan, lahat dapat pumapasok sa'yo. Sa'yo, oo. Hindi dapat kanya-kanya. In short, the franchisor should The original actually... one. Yes, the pinaka-negosyanteng nasa tuktok, siyang nagbibigay ng franchisees. Siya ang dapat na nagmo-monitor ilang ng radius niyan. Pag pumasok yung order, kasi alam mo medyo magastos yung mismong app na yon para i-monitor mo silang Oo, lahat. actually, Kaya siguro oo. kanya-kanya. Meron akong pamangkin na merong franchise ng also a food sinasabi niya na malaki nga yung sales nila dahil sa Delivery. delivery, pero ang laki rin ng hati nung delivery app na yun. Yes! If I'm not ayoko magsalita pala, bawal. Sorry. If you're not mistaken, tutut. Oo. Mga 30% rin. Sabi ko, tutut lang Tutut. Ako rin naman, Okay. tutut. yung sinabi Sige. ko. Okay. Anyway, so ngayon ba, may laban ba siya? Okay. First, you have to prove na yung pag nag-grab, kasi nga nagtutut. Nag-delivery app ka. Hirap naman ito. Okay, sorry na Lord. Okay, yung sito, nagtutut na grab to. Ay, Ganon din Walang pinag-iba, friend. Wala pa ako sa sarili ko. Nag-delivery app siya. Ayan, nag-delivery app. Okay, nagalit ako sa sarili ko. Okay. Kasalanan, kung ito, may basbas ba ito nung Nung franchisor. Yes. Kasi may usapan sila Diba na? Tapos pimurma naman yung franchisor. Tapos napansin niya, ginagamit pala nung malapit na store yung delivery app. So first you have to determine, was this sanctioned? So ibig sabihin, dapat ang gawin mo, mag-report ka muna dun sa I-report mo muna sa franchisor. franchisor Teka mo. muna, may ganitong nangyayari, my friend. In violation. Oo. Give them a chance kasi baka mamaya hindi Hindi nila nila alam. alam. Oo. So, rendahan nila yung... Yun ang first step. Kasi wala ka namang relationship with the other franchisee. Yes, gusto rin niyang kumita Oo, Ah. let's say, ang sabihin, ay, ganun ba, hindi namin alam. So, let the franchisor deal with it first. Give them time. Give Correct. them time. Kasi, if ever there are violations in the said contract at hindi siya nag-heed doon sa violation, what the franchisor can do Yes. is to stop the operation of that. Kasi the new franchisee actually violated the terms of... Pero,
Kung ako naman yung new franchisee, kung bawal akong gumamit ng delivery app, ayoko na. Pero still. Siguro, lagyan lang nila ng parameters. Yes, oo, Yun sige. lang, para Pero- lahat kayo kumita. So, what's your mode of action? Huwag ka muna magkaso. Diba? Oo, sakit ng ulo yun. Sakit ng ulo yan. You're in a business. Determine first what's happening here, di ba? Nakita mo lang naman na gumagamit and it's clear na meron kayong agreement. Then enforce your agreement kung sino yung kapirmahan mo. Ang kapirmahan mo kasi yung Franchisor. hindi yung franchisee na isa. Yes. So, sulat ka na muna Sulat ka doon. na, we have noticed na ganyan, in I'm sure violation. they will, lalo na kung yung franchisor na yan ay isang part ng isang malaking grupo Oh, madami na mga franchise association. corporation. They- They have rules and regulations. Among and, themselves, oh. And if they violate that, you can actually report them to the franchise corporation. Actually, meron na silang associations. Yun nga yun. Yun yung mismong franchising kasi alam mo, association ito, of the Philippines. Yung, Yes. yung kapitbahay ko member nung... Yan, oo. oo nga. That makes it legitimate kasi. Pagkasama Kasi ka may doon sa standards ganun, sila eh. may standards yan, meron silang rules and regulations so that you will be protected on the like- money that you have invested. Kasi like for so, ganun example, muna. they regulate among themselves how much is the franchise fee, Correct. management fee, mga Yes, ganyan. mga ganyan. Okay, sige, eto na si Belen ng Cavite. Belen, anong magandang balita? Sabi niya, tumawag nga ako, parang hindi magandang balita. Parang tinatakot mo. Belen? Belen, are you there? Belen, are you there? Wala si Belen. Nawala si Belen. Baka... Nawala si Der. Babalikan natin si Hindi Belender. pa naman ang pangalan niya, Pampasko. Si Belender. Ah, Okay, sige. Pampasko. Si Marie, 34 years old ng Laguna. Ang tanong niya, ask ko lang po, may administrative case na po laban sa... may administrative case na po laban sa isang teacher dahil nakabuntis siya ng isang may asawa. Ouch! Ouch. Pero parehas po silang may pamilya. Naka-file na po ang kaso at marked as prima facie. Ano ibig sabihin ng prima facie? Yung on its face, merong dahilan para tumuloy ang kaso. It's Okay. on its Ano face. ang chance na maalis ang lisensya niya sa pagtuturo? Ano po ba ang karaniwang outcome sa ganitong klaseng administrative case? Malamang sa PRC nagreklamo to, no? Hindi, administrative pa lang. So baka dun sa within the school. Dalawang teacher ata ito, dalawang teacher. Pero dalawa silang may asawa. So moral sila. Actually, merong mga sa PRC at saka sa Magna Carta for Teachers. Merong meron silang Yeah. mga morality clauses dyan. Yes, may na it's- morality. So bawal ang immoral. Oo nga eh. So, Bawal parang- kay mga halter. Oo nga. Immoral ka, Mare. Ay, grabe. Makatanggalan ka ng lisensya. Grabe, immoral agad. Di ba pwedeng kasi sexy lang? pag merong makakita sa'yo, Ha? ayun, nagkakaroon ng malicious thoughts. Yun. Yun. Naku, wag mo akong umpisahan Ay, dyan. ako rin. Huwag mo Okay. akong umpisahan Baka dyan. magkamali sa siya. malicious thoughts na Sige. yan. Dahil talagang... Yung QC? Oo nga, di ba? Kasalanan mo kasi. Oo nga. Sige. So ano na nga, dalawang ang teacher. Malay mo, nagkamali Yeah, lang. okay. Actually- Marupok ang damdamin. Well, it doesn't matter kasi nga sa teachers, they have those standards. Kasi nga naman sila nagtuturo sa Okay, ating mga ganito. anak. Worst case scenario, matatanggalan ng lisensya. Matatanggalan ng lisensya. Kasi ang mga teachers may lisensya yan. Yes. Um, Pinaghirapan din nila Actually, yan. that's not the worst case. Anong worst case? A criminal case. Which is? Adultery. Or? Concubinage. Ayun. Dahil dalawa di ba? Dalawa. So, pero So, ang... the least of their problems Oo. is yung matatanggalan sila ng lisensya. The worst is yung maging criminal case yan. Okay, at saka hindi lang yan. Baka mawalan ng benepisyo sa gobyerno. Yes, mawawala. Kasama yun. Okay, kaya minsan isip-isip nga. bago gumawa ng isang marubdob na damdamin. Kailangan mag-isip. Oo. Nandyan na ba si Belen? Belen, are you Belen. there? Wala. Sa Ay, Pasko pa raw siya darating. December pa. Sige. Oo, wala. Next question muna tayo. Mukhang Next wala. question muna tayo, ha?
Si Jerome naman, 27 years old ng Laguna. Magandang araw po. Kasalukuyan akong nagtatrabaho sa isang private school. Ay, school na naman. Oo nga. Bilang job order employee. At alam naman nila na matagal na ako nag-a-apply sa DepEd. Ngayon na may mga tawag na ako para sa interviews, nag-file ako ng leave para may isang pero may isang na-disapprove at sinabihan pa akong mag-resign na lang dahil bawal daw yon at competing school daw siya. Wow. Nag-email ako sa HR na magkaroon ako ng absences leave without Leave. Absences without leave. Pero Baka without pay yan. Without pay, oo. Legal po ba napigilan nila ako sa pag-attend ng DepEd hiring process? Bakit? Hindi, di legal yun. You're free Bakit? you're free to To do whatever you want to do as long as it's legal O and tsaka mukhang moral. okay na naman sa kanya na no work, no pay. Diba? Nag-apply siya ng absences without pay. Okay lang sa kanya eh. Oh. Hindi, kasi ito, tingnan mo, galing siya, anong school nga siya galing? Pakibaba Walang nga, friend. sinabi. Private school, o yan. Ah. At syempre, mas mataas kasi ang DepEd, ha? Actually, alam mo, hirap ngayon ng mga private schools. Dahil ang taas ngayon na sweldo. Pasweldo ng DepEd. Totoo yan. Ng mga public. Which I'm glad na gano'n. Kasi they get, finally, yung public school, which is free, di ba? Will get quality teachers. Kasi ang taas Yes. ng sweldo. Sana sa nurses, ganun din. No? Ganun rin ba? Hindi Nurses pa ba? and doctors sana ganun din. Tumaas ang Tumaas sweldo. sana para wala tayong mga nangingibang bansang mga Oo. magagaling na nurses and doctors. So the short answer to this question is that no, it's not legal for them to prevent you from applying sa... Mukhang pinipilit siya mag-resign. Pag pinilit siya mag-resign, anong pwedeng gawin sa private school na yon? Okay, kasi kung makuha naman siya sa DepEd at public school, mukhang okay lang sa kanya mag-resign, ano? Dahil magtuturo niya sa public Correct. school. Pero hindi naman tama yung gano'n, no? Hindi tama yung gano'n. Eh di pwede mong sabihin sa HR na nagtanong ka dito sa ating abogada de Campanilla, Pag ikaw Atty. pinilit PG. mag-resign, magreklamo ka na sa NLRC. Yan. yun, Okay. Kasi nga, hindi nga siya talaga pwede. Yes. Walang pwedeng pumigil sa'yo para makapunta ka sa greener pasture. Exactly, oo. Ano masyado makasarili yun. Siguro ingiterang frog yun. Ayaw nila sigurong talaga, siguro magaling siyang teacher. Ingiterang frog Tsaka, yun. ang kasalanan nila yun, tagal na nyo ng job order, ba't nila i-regularize? Bawal nga yun job diba? order ka. Di ba dapat after 6 months? Oo, tsaka 6 months and 1 day, you should be regular already. Oo, actually, at saka yung kanyang trabaho is essential to a school teacher siya. Exactly. So, hindi pwedeng sabihin Nako, sabihin mo sa kanya, ay, wag ako. diba? Okay, sige. Ganun lang. Daming violations na kung... Sige. Parang it's their fault. Ayaw nilang maging DepEd, pero ayaw naman nila i-regularize. O basta tandaan natin, pagka kayo po ay nakatatrabaho na ng 6 months and 1 day, dapat sabihin niya sa inyo kung regular na kayo o hindi na. That's called the probationary 6 months pala. Kasi pag nag 1 day ka na, automatic. no need regular for, ka no na. need for any paperwork or anything. It's automatic. Unless, tama ba ako? Unless merong rason para kailangan i-extend. And reasonable. reasonable Yes. and the employee should accept na extension. Okay, sige. Ito, sabi naman ni Sheila, 33 years old, ng Nueva Ecija, at sabi ni Direk, short lang po. Okay. Okay, sige. Short lang si Sheila. Short lang si Sheila kasi bunso siya. Bunso siya. Cute siya. Okay. May bunso po akong anak na nakapangalan sa apelido ng dati kong kinakasama. Ngayon ay kasal na po ako ng aking asawa at siya na rin ang tumatayong ama sa anak ko. Hindi rin po nagsusustento ang biological father. Maari po ba naming ipalipat ang apelido ng anak ko sa apelido ng asawa ko, lalo na't papasok na siya sa eskwelahan? Nako. Ay, ang ganda ng tanong na to. Yes. Okay, una muna. An illegitimate, obviously, parang mukhang illegitimate child in a sense na hindi sila kasal noong biological father. Yes. Pero mukhang acknowledge kasi ginagamit niya yung Apelido. apelido nung kanyang talagang biological father. Pwede bang palitan ng legitimate child ang kanyang apelido? Hindi niya nagagamitin yung apelido ng biological father? Yes. Yes, pwede. Kasi Hindi sila kasal. hindi sila kasal. Pwede siyang bumalik, but only to the apelido of the mother. Kasi ang mangyayari, kahit na-acknowledge siya,
Kahit na may father na nakasulat sa birth certificate ang Pwede apelido. kang bumalik. Oo, pwede kang bumalik. But if it's already, if it's not, if you, kunyari, ginamit at hindi naman, there's no proof of acknowledgement, it's just a matter of, yung admin lang yan sa ID kung faulty yung acknowledgement. Pero kunyari, kung talagang may acknowledgement, it's a judicial process. And simple lang yon. Kasi karapatan nung Nanay. at saka nung bata, kung nung illegitimate child, kung ano apelidong Gagamitin dahil Oo. hindi sila Hindi kasal sila ng anak mapipilit. ng Kumbaga nanay niya. option lang na gamitin yung Kailan pwedeng pumili ang anak? anytime kung Kahit na Mm. kahit hindi pa 18 years old. Pero syempre, kahit di pa 18, with the supervision of the mother. mother. Okay. Pero ang tanong niya kasi hindi yun. Ang gusto gusto niya, niya, yung napangasawa ng mother niya. Para kasi syempre siguro magkakaroon siya ng kapatid para hindi Oo. maiba ang apelido Ah. niya sa apelido ng magiging mga kapatid niya. Unfortunately, hindi pwedeng automatic na ililipat mo ang apelyido mo to your stepfather. Ano ang pwedeng gawin? Yes, tama. Narinig ko sinabi ni Direk. Direk, oh. Adopt. Alam mo kaming dalawa ni Direk dito, parang legal. Yes. Mga sampay bakod. Oo. They have to adopt. Okay. And kung ganyan na rin lang naman, 'di ba? Adoption should be easy, but the biological father should Agree. agree. So paano kung hindi mo nakikita ang tatay? Then meron namang way of doing it if they can prove na abandoned or if they can prove na Walang sustento eh. walang sustento or any other reason na Okay. which will do away with the consent of the biological father. But normally, the consent of the biological father, lalo na ito mukhang acknowledged dahil ginagamit yung apelido, is necessary for the adoption before your child can use the surname ng bago mong asawa. Okay, ang suggestion ko, my friend, is kausapin mo, kung di mo na makausap, kumuha ka ng magaling na abogado because kakailanganin mo yan. Well, okay lang naman yan kasi maganda naman yung gusto niyang mangyari. Oo, pero talagang abogado yan kasi no matter what happens, matter. kailangan mo pa rin talaga ng abogado. Kasi yung medyo complicated yan, it really will go to court. Yes, kasi korte pa rin yan, It will okay? really go to court. So, yun lang yun, okay? Anyway, sabi nga natin, lahat ng mga magagandang pangyayari, minsan may katapusan. Pero, datapot subalit, bukas, may bukas pa. At dahil dyan, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito. Sana po ay maraming na-enlighten sa mga issues na natalakay natin ngayong gabing ito. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, kasama natin. Siyempre, pero bagong lahat, I'd like to say hi to Papa Jimmy, mga number 1 fans club ko yan Di pwedeng hindi binabate. Si Papa Jimmy, Mama Trining, and si Babe Mac Castro. Okay, ato po, abogado din kami ni Attorney PG. Belen, babalikan ka namin. Nagka-technical problems lang kami. Yeah, we will return. Oo nga. Macdo. I'll be back. Hindi, Parang sabi baka nga ni mag-promote Arnold ako. Schwarzenegger. McDonald. Yeah. Douglas. Okay. Ayan. Sige. Bye, everyone! Bye!